At ito yung hindi magandang bunga. Nung kahit summer na umuulan pa rin, oo nga, hindi masyadong natutuyo yung halaman namin, pero ayan, buhay ang halaman, pero buhay na buhay rin ang mga damo. Ayan, ang kapal na naman ng damo. Samantalang parang 2 weeks ago, kakalinis ko lang dito sa side na to. Kaya, para hindi ako linis ng linis palagi. Maglagay muna tayo ng medyo nabubulok na mga damo. Dagdag pataba dun sa ilalagay nating halaman. Lalagyan ko to ng mga peppers. O yung mga lara. Ito yung itatanim nating mga lara. Ayan, napaka-healthy nila. Siguradong mas magiging healthy sila dahil hindi na sila nasa pots. Ilalagay na natin sila direct sa soil. So, ito yung result na ilagay ko na o na itanim ko na yung mga lara. Nagsilalaki na yung mga kamatis na ay nilagay ko sa black pot o black bag. Ililipat ko ngayon sila dito sa ginawa kong plat na maliit. Nilagyan ko na nung black na plastic. Ito yung ang garbage bag. Hindi na ako bumili nung talagang panglagay na kasi maiiksi lang naman yung gagawin ko mga plats dito kasi kunti lang naman yung mga tinatanim ko. Nilagyan ko nito para hindi masyadong matubuan ng damo yung paligid ng aking itatanim na halaman. Itong mga kamatis. Ililipat ko sila kasi summer na, hindi na masyadong madidiligan kasi nga Saturday lang kami pumupunta rito. Kaya much better na nandun sila sa lupa para kung etong kalapit na palayan ay magpapadaloy ng tubig na medyo kasi nga mababa yung lugar namin. So yung yung water level ay halos ka level lang din ng palayan. So kahit hindi ako magdilig. Na dami na ang suwi ng aking onion spring. Hindi pala to onion spring, mga onions siya talaga. Kaya naisip ko na ilipat sila sa mas malaking lalagyan. Itong mga malalaki na siguro ay hahayaan ko na rito, baka mamatay pa. Pero yung ibang medyo kaunti pa lang yung suloy ay ilalagay ko na sa mas malaking lalagyan. Titingnan ko kung ito ay magkakaroon ng laman na marami. Dahil nagpalit kami dati ng gulong ng aming sasakyan, naisipan ko na gamitin na lang dito sa aming garden kaysa nakatambak lang. So ito yung binabanggit ko na mga maliliit pa ring mga sibuyas. Ayan. So dito ko na lang siya itatanim para kung sakaling dumami yung laman, titingnan ko kung dumarami nga siya kasi ito lahat ay tigigisa lang na sibuyas, yung mga nasa kusina lang namin na nagsitubo na. Tapos ito naman ay nilagyan ko ng mga nabubulok na damo sa ilalim at saka yung mga kitchen scraps namin. At itong last layer ay yung sa mga dumi-dumi ng aming hamster, yung alagang hamster ng anak ko. So ililipat ko sila dito, itong mga sibuyas. Ililipat ko dito yung aking bok choy. So, mayroon na itong mga kitchen scraps. Nilagyan ko nitong itim na plastic para hindi ko na palaging bubunutan ng damo. Kagaya nito walang lagay.
lagi na lang tinutubuan ng damo. Kakaroon patuloy ng kagaw sa sustansya yung aking mga tanim. Kaya naisipan ko na lagyan nitong plastic itong ibabaw. Kasi nga, para hindi ako paulit-ulit na nagtatanggal ng damo. So, makakatipid ako ng oras dito. Itong nilagay kong plastic ay yung ano lang, yung mga nabibili na garbage bag. Kasi maliit lang naman to na lalagyan. Kaya yun na lang ang binili ko. Hindi yung talagang inilalagay ng mga farmers sa kanilang mga plants. Nailipat ko na yung mga seedlings dito sa ginawa ko. Tingnan natin kung magtatagumpay ari kung arba ay lalaki na maayos. Yung mga tinanim kong lara or chili or pepper ay nilagyan ko nitong black bag para may ilang portion na hindi masyadong matubuan ng damo. Ayan. So yung mismong expose lang ang tatanggalan ko ng damo. Ang laki na ng lara. Oh. Diba? Then yung katulad dito. Yung kamatis. Ang tinubuan lang ng damo yung portion na may nakalabas na lupa. Then yung kamatis natin ay may bunga na. Okay na rin, nakatipid ako ng ilang space para hindi tubuan ng damo yung aming tinaniman ng kamatis at saka ng ng pepper. Then excited na ako dito sa aming pipino. May mga bulaklak siya, napakarami na, pero wala pa rin ako nakikita kahit isang pipino. Papaakyatin ko siya dito sa mangga. Pipino nga kaya to? Bakit bilog? Ayan. Then yung aming sayote, ayan, healthy na rin, malalaki na rin yung dahon. Gagawin nating Christmas tree yung puno ng manggang maliit. Kasi pa rin dito ko paakyatin at saka yung iba dun sa ililiban ko dun sa may nyug na yan. Malaki na rin yung mga mustasa.
may bok choy din. Ito lang yung nagkaigi sa bok choy. Ang daming bunga nitong sili namin dito. Yung nakalagay sa Wilkins. Ayan. Nalalagyan kasi namin to ng dala naming kitchen scrap mula sa bahay. Nalagyan ko na rin ng tali o string itong mga kamatis para hindi natutumba. Nagsisimula na silang lumalaklak.